Hello guys, good evening. Welcome back to my channel. I know it's been a while and I miss you all guys. So now I'm glad to be back, and tonight I'm gonna be showing you how to make hopia sibuyas or hopia baboy, whatever you call it. But yun ang gagawin ko at papaturo ko sa inyo kasi maraming nagre-request sa akin and hindi na kasi ako nagbebenta ngayon. So I'm just sharing all the recipes so you can all try. Okay, samahan niyo po ako. Okay, so we're gonna start the filling na po. So, first is yung lard. So, I have 1/4 cup of lard. Ini-slice ko na siya para mabilis matunaw. Pag natunaw na yung lard, so you can add yung onion. Sorry, left-handed ako. So, medyo nag-block ata sa camera. Luto na yung onion natin, so I will add yung sugar. Kita nyo ganyan na siya. Then, I'll add the milk. Add ko na lahat ng ingredients niya. Yung salt, 1/4 ng salt, 1/2 cup ng milk, 1/2 cup ng onion, at saka 1.5 cup ng flour. So, sama ko na dito yung flour. And then, haluin mo lang siya hanggang maging parang dough na siya yung consistency. Okay, so as you can see naman po, medyo ano na siya, dough na siya. So, konting luto pa to, tapos you have, okay na to, and then set aside siya hanggang ma-cold na siya. Yan, pwede na to, yung ganyan lang yung consistency, so makikita nyo. Ayan. So, pwede na tayong i-switch yung heat, and then we'll let it to cool. Makikita nyo, may mga, ano pa yung sibuyas ko. So, kung may mga chopper kayo, pwede naman kayong gumamit ng chopper para dapat at mas pino siya. Hindi na ako gumamit ng chopper ko ngayon kasi nga maraming hugasan, dagdag sa hugasan. So, yan, medyo malalaki yung cut ko na hindi ko naman napansin, pero dapat maliliit yan. So, pag ganito, pwede na siya, tapos na siya. Pwede na nating patayin yung kalan natin, tapos let it stay on one side para mag-cool down siya bago natin siya ibalot. So, ang gagawin natin una is yung dough 1 kasi may dalawang dough siya na pag-mix. So, unahin natin yung dough 1 which is like water and oil. So, I've got 2 cups of flour, all-purpose flour, 1/2 cup of vegetable oil, 1/2 cup of water, and 1/4 teaspoon of salt. So, pagsasama-samahin lang natin siya at saka halo-haluin. I'll start with oil. Water. Yung water ko may konting oil kasi inuna ko yung munang measure yung oil. And yung asin. Then, we'll just mix it together hanggang maging dough siya. So, ayan, halo-halo lang. Ito, okay na siya. As you can see, ganyan sa dapat ang consistency niya. Ayan. And then, save mo na siya. I-put away natin. You cover it with cling film or you can just cover it with cloth. Yung second dough naman natin, so, mostly lard naman siya. So, may 1.5 cup of all-purpose flour, 126 grams of lard, and 1/2 cup of sugar. Medyo mahirap siya, so normally gumagamit ako ng mixer, but I'll try na walang mixer ngayon. So I'll just pour the sugar and yung lard. I'll just do it slowly hanggang maging dough siya. So, ganyan ang gagawin mo. Nag-gloves ako kasi yung lard makapit. Yung second flour, medyo matrabaho lang kasi talagang make sure na yung lard is ma-incorporate doon sa flour and sugar mixture natin. So, talagang medyo matagal na himasan ito.
umasan-umasahan. Ganito ang texture ng ating second dough. So, pag ganyan, happy na ako. So, I'll set aside. And so, okay. So, nagawa na natin yung first dough, second dough, yung filling. So, ngayon, i-aano naman natin siya. So, yung first dough, ayan siya yung first dough. Kailangan nating i-flatten. So, itong first dough natin, pa-flatten natin. Siya yung, maganda rin siya kasi nga nagbibigay siya rin para maging crusty yung ating bread. So, now naman, itong ginawa nating second, so, i-layer mo lang rin siya. Tapos, ipipress mo lang siya sa dough. Kita nyo na, so flatten na natin siya dito sa ating dough. Yung first dough at second dough, nag-ano na siya. So, just make sure na talagang flat siya. Tapos, what you're gonna do is, i-roll na natin siya. May kita nyo kaagad yung parang crust dyan, no? Parang maging siya, crusty yung ating bread, yung ating pastry. Okay, so ito na nga yung ating So, gagawin natin dough cutter. So, kita mo, ganyan siya. Ayan. Tapos, gagawin nyo lang is fold siya. So, nandyan na yung ating second dough at saka that's 1, 2. So, yan na, na natin siya. So, i-form na natin siya, bilog. Yan. And the same with the, hanggang matapos natin siya. So, marami lang hand, talaga yung paggawa ng hopia. Medyo talaga siya matrabaho. Again, yan itsura. So, kahit na ganyan ninyo lang siya hanggang maging, and then, just leave it like that. Mamaya lalagyan natin siya ng filling. So, guys pala, sabihin ko na rin sa inyo na may mga in-upload kami dyan na about travel tours, pero ngayon, mga travel adventures namin. So, ngayon, gumawa kami ng separate namin na travel YouTube. Please follow Biyaheng Alan and Milet. Paki-follow po then and paki-comment and panoorin niyo po. Ayan na siya. So, gagawin ko ngayon, I can still use pwede mo na lang gamitin yung kamay mo or kung happy ka, gawin mo ng roller pin. Tapos, alagyan natin siya ng filling. So, 1 teaspoon generous tayo. Ganyan. And then, kahit bilog, ito ganito kasi bilog ang ginagawa ko. So, kahit mag-overlap yan, ng ganyan, okay lang rin. Tapos, if ina-flatten ko, and then, cut in half. Fold in half. So, yan yung itsura. Medyo malaki to pag naluto, Malaki yung aking ginawang dough. Ganyan lang. Fold, fold, fold lang. So, kahit may sa gitna, okay lang din yan. Then, you fold in half. So, ito naman, bilog ang gawin natin. Ayan, ganyan lang. Simple lang. Okay guys, so dahil nga ilan na lang yung gagawin ko, so I will preheat the oven na para ready na pagkatapos ko nito. Okay, so 180 lang siya, naka-preheat na siya. So, dyan natin lalagay siya mamaya.
So, eto na yung last na natin. Fina-flatten ko na lang siya. Tapos, fold in half. Ayan yung last natin. Then, what I'm gonna do, mag-prepare naman tayo ngayon ng egg wash. Okay, sa egg wash, ang kukunin ko lang yung yolk niya. So, yung egg yolk, tapos konting milk lang. Siguro mga 1 teaspoon yun or 1 tablespoon. So, ganyan. Yan, na-mix na sila thoroughly. Ngayon, itong gagamitin natin sa egg wash. So, ito yung nagbibigay talaga ng yellow na color doon sa ano natin. Kung yun napapansin nyo, di ba yung mga hopia natin may parang dilaw-dilaw sa ibabaw. So, yung egg wash, kahit fresh milk, kahit skimmed or full milk yan, tapos, or evap milk, I'm sure it's okay. Hindi ko pa natatry ang evap milk, pero kung wala kayo, like sa Pilipinas, evap milk should be okay. So, I think lahat may egg wash na. And yung oven natin, mainit na rin kasi pinreheat na natin siya kanina. Mga 10 minutes before nung tayo matapos. So, papasok na natin siya ngayon sa oven. Yan. And set natin yung mga 20 minutes. And 180 degrees. Naka-fan 20 minutes. Okay na siya. Siguro another 5 minutes. Ooh. So, try natin. Mainit pa siya. Mainit pa siya, pero masarap kasi siya pag mainit pa, di ba? Sagana yung flaky yung crust. Tapos sagana sa laman. Maraming palaman. Manipis yung crust. Let's try it. Sakto, hindi siya ganun katamis. Sakto yung lasa ng sibuyas niya. Sarap. So guys, ito na po yung ating natapos na hopia sibuyas or hopia baboy. Thank you very much for watching. Please continue to support and subscribe, comment on my channel. I promise, medyo kasi yung mga previous videos namin, hindi kami nakapag-comment doon sa mga nakasagot doon sa mga comments, but we will try our best na makapagsagot sa mga queries nyo or mga mga questions nyo. Please continue to subscribe, please. And also, yung travel channel namin, please, Biyaheng Alan and Milet. Thank you! Bye-bye!